Isang makabuluhang araw sa ating lahat. Kamusta ba kayo? Namimiss niyo na ba ang pagpasok sa paaralan? Ngunit bago ang lahat ay hayaan niyo muna ipakilala ko ang aking sarili. Ako po si Binibining Nicole Jean Limpot na kung saan ay magpapatuloy sa pagtatalakay ng tungkol pa rin sa pang-abay. Ipagpapatuloy ko sa pagtatalakay ang ibang uri ng pang-abay at ito ay ang kondisyonal, positibo, benepraktibo, at kataga o inglitik. Ngunit, bago ang lahat ay balikan muna natin kung ano nga ba ang kahulugan ng pang-abay. So, ang pang-abay, ito ay tinatawag na adverb sa wikang Ingles na kung saan ay ginagamit natin upang ilarawan ang salitang pandiwa, pang-uri o maaari din namang sa kapwa niyang salitang pang-abay. Naintindihan ba? So ngayon ay umpisahan na natin ang pagtalakay sa unang uri ng pang-abay na kung saan ay tinatawag na kondisyonal. Babasahin ko ang definisyon ng kondisyonal. Ang kondisyonal na pang-abay ay nagsasaad ng kondisyon para mangyari ang kilos na isinasaad ng pandiwa. Ito ay may sugnay o parinalang pinangungunahan ng kung, kapag upag, at pagka at marami pang iba. Halimbawa na lamang nito, magiging maganda ang kalsada kung lilinisan nila ang mga kalat na basura. Sa halimbawa na aking binigay ay ginamit natin ang salitang kung. Nilagay natin ang salitang kung na kung saan ay ito yung nagsilbi upang ilarawan ang salitang pang-uri, di ba? Ang salitang pang-uri, yung lilinisan, ay ginamit natin ang salitang kung. Nilagay dito ang salitang kung at ginamit upang maging magbago yung kahulugan ng salitang pang-uri na ginamit o yung ginamit sa halimbawa na lilinisan. Ito yung kagamitan ng kondisyonal na pang-abay. Ginagamit natin ito. Aking binigay na halimbawa ay ginamit doon ang salitang kung. Diba? Nakalagay doon ang salitang kung. Ito. Ginamit nila dito ang salitang kung na kung saan ay nagbibigay ng panibagong kahulugan sa salitang pang-uri na lilinisin. Na sinasabi na kung lilinisin nila ang mga basura na nasa paligid o nasa kalsada, ay magiging maganda ang sinabing kalsada o yung kalsada nila kapag maaari din natin gamitin. At kung. Yun yung naiaambag or yun yung gamit sa kondisyonal na pang-abay sa isang pangungusap. Naintindihan po ba? Ngayon ay, kung naintindihan nyo na, ay dumako na tayo sa pangalawang uri ng pang-abay at ito ay ang kusatibo. Maaari kung ito ay face-to-face na pagtatalakay, maraming mga ideya kung ano nga ba ang kahulugan ng kusatibo kasi alam ko na mayroon kayong mga kanya-kanyang ideya. So, babasahin ko na lamang ang definasyon ng kusatibo. Ang kusatibo, ito ay ang tawag sa pang-abay na nagsasaad ng dahilan ng pagganap sa kilos ng pandiwa. Binubuo ito ng parilala o sugnay na pinangungunahan ng dahil sa at sapagkat. So, mayroon akong dalawang halimbawa rito. Ito ay ang una, siya ay nagkasakit dahil sa ambon. So, sa unang halimbawa ko ay ginamit natin ang salitang dahil sa. Sa pamamagitan ng salitang iyon ay mas madali nating naintindihan ang kung ano nga bang ibig sabihin ng aking halimbawa. Kasi sinabi doon na dahil sa ambon, kaya siya nagkasakit. So, kapag tinanggal natin ang salitang dahil sa o hindi natin ito ginamit ay mahihirapan tayong intindihin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng isang halimbawa na iyon.
Kasi 'di ba, sa pamamagitan ng dahil sa ay natutukoy natin kung ano nga ba yung dahilan kung bakit siya nagkasakit. Ito ay ang dahil sa ambon. 'Di ba? Napakahalaga talaga ng gamit ng isang kusatibo. Meron akong isang halimbawa rito. Ito ay ang nahuli siya sa opisina sapagkat matraffic. So, sa pangalawang halimbawa, ang ating ginamit na salita ay sapagkat. So, sa pamamagitan ng salitang iyon, ay natutukoy natin kung ano nga ba yung dahilan kung bakit siya daw ay nahuli sa kanyang opisina. Ito ay sapagkat matraffic. So, sa pamamagitan ng kusatibo ay madali nating natutukoy ang mga dahilan kung bakit nga ba ang mga dahilan sa bawat pangungusap. Yun yung parang ginagampanan ng isang kusatibo na uri ng pang-abay. So, naiintindihan ba? Ngayon ay kung naiintindihan na, ay dumako na tayo sa pangatlong uri ng pang-abay. Ito ay ang benepiktibo. So, maaaring mayroon kayong mga ideya kung ano nga ba ang kahulugan nito. Ngunit, babasahin ko na lamang ang definisyon. Ito ay ang nagsasaad ng kagalingang dulot para sa isang tao o ang tinatanggap ng kilos, kagaya ng parakay. So, meron akong mga halimbawa rito. Una, nagluto ng sopas ang nanay para kay Celso. So, sa unang halimbawa, ginamit natin ang salitang para kay. So, sa pamamagitan nyon ay madali nating natutukoy kung ano nga ba ang dahilan kung bakit nagluto ang kanyang nanay ng sopas. Ito raw ay para kay Celso. So, ang ginamit niyang salita ay isang uri ng pang-abay na benepiktibo, na kung saan ay nagsasaad ng kagalingang dulot para sa isang tao. Naintindihan po ba? Kung hindi nyo pa lubos na naintindihan, ay meron pa akong isang halimbawa. Ito ay ang umawit ang nanay para kay bunso. So, ano ba ang ginamit nating salita? Ito ay ang para kay. So, diba, ang benepiktibo ay nagsasaad ng kagalingang dulot para sa isang tao. So, sinabi kong halimbawa, sinasabi rito na ito ay para kay bunso. Sinasabi na umaawit ang kanyang ina para sa bunso. So, sa pamamagitan ng benepiktibo ay mas madali nating naiintindihan kung para kanino ba umaawit ang kanyang inay. Ito ay para sa bunso. So, yan yung ating tatandaan sa uri ng pang-abay na benepiktibo. Ito ay nagsasaad ng kagalingang dulot para sa isang tao. So, ating tatandaan na ang salitang para kay ay isang uri ng pang-abay na tinatawag na benepiktibo. So, sana ay naintindihan nyo ang uri ng pang-abay na ito, sapagkat dadako na tayo sa panghuling uri ng pang-abay. Ito ay ang kataga o inglitik. So, marahil mayroon na naman kayong mga ideya patungkol rito, ngunit babasahin ko na lamang ang definisyon. Ito ay ang pang-abay na inglitik ay maikling kataga na walang kahulugan kung nag-iisa lamang, ngunit nakapagpapabago ng kahulugan ng pangungusap. Inilalagay ito sa pagitan ng pangungusap upang mas lalong luminaw ang kahulugan nito. So, narito yung ilang mga halimbawa sa kataga o inglitik. Ito ay ang man, kasi, sana, nang, kaya, tuloy, lamang ulang, rin o din, ba, pa, muna, pala, na, naman, daw at raw. At narito naman ang mga pangungusap na maaari natin gamitin ang mga salitang halimbawa. Una ay ang bumalik sana siya agad. Sa unang halimbawa ay ginamit natin ang salitang sana. Bumalik sana siya agad. So, sa pamamagitan ng salitang sana ay natutukoy natin kung ano ba yung ibig sabihin ng isang pangungusap. Sinasabi 'di ba sa unang halimbawa na
parang nag-hope siya na bumalik agad yung isang tao. Yun yung kahulugan ng sa unang halimbawa. Ngayon ay babasahin ko ang pangalawang halimbawa. Ito ay ang tumawag ka muna bago umalis. So, ang salitang ginamit natin dito ay ang salitang muna. So, sa pamamagitan ng salitang muna ay naiintindihan kaagad natin kung ano nga ba ang kahulugan ng pangungusap, di ba? Parang sinasabi niya na bago ka umalis ay kailangan mong tumawag muna. Yun yung nais iparating ng nasa halimbawang pangalawa. Naintindihan ba? Ngayon ay babasahin ko ang panghuling halimbawa. Ito ay ang may sakit ka yata. So, ang ginamit nating salita dito ay ang yata. So, maiintindihan natin na siya ay nagtatanong sapagkat parang nahuhulaan niya o para sa kanya ay mayroong sakit ang kanyang tinatanong. Maaaring ito ay nararamdaman niya o napapansin niya ito na mayroong karamdaman ang kanyang tinatanong. Tama ba? So, yun yung kagamitan o kailangan nating tandaan sa pang-abay na kataga na kung saan ay ginagamit ang mga salitang iyon upang madali nating matukoy kung ano nga ba ang kahulugan ng isang pangungusap, kagaya ng mga sinabi kong halimbawa. So, naintindihan ba? So, ano ulit ang aking mga itinalakay na uri ng pang-abay? Ito ay ang kondisyonal, kusatibo, benepiktibo, at kataga. So, yun yung apat na uri ng pang-abay na kailangan nating tandaan sapagkat napakahalaga at kailangan natin sa bawat pangungusap na ating gagawin at magagamit talaga natin sa iba't ibang aspeto at ganun din sa paggawa natin ng iba't ibang pang-linguistikang gawain. Tama? So, maaaring naintindihan nyo na ang aking itinalakay. Kung kaya't doon lamang nagtatapos ang aking pagtatalakay at maraming salamat sa inyong pakikinig at naway mayroon kayong natutunan sa pagtatalakay na ito. Muli, ako po si Binibining Nicole Jean Limpot at maraming salamat sa inyong kooperasyon. Bye guys!